Nito pong unang araw ng June 2025, may isang nakakagulat na kaganapan. Mahigit 630 million na XRP ang gumalaw sa blockchain. Ang mas interesting dito, si Ripple mismo ang sangkot sa karamihan ng mga transaksyong ito. Pero teka lang, wala pa sila sa kanilang regular na monthly release ng 1 billion XRP. So ano po ang ibig sabihin nito? May epekto ba ito sa presyo ng XRP? Scam ba ito o simpleng galaw lang ng kumpanya? At syempre, paano po maapektuhan? Paano po tayo maapektuhan nito bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang mga pangunahing galaw ni Ripple ngayong June 2025? Nitong June 1, 2025, may mga bandang alas 11 po ng gabi sa Universal Time. Isa pong hindi kilalang wallet ang nagpadala ng 330 million na XRP papunta sa isang wallet na pagmamay-ari ni Ripple. Ayon po sa mga blockchain tracker, gaya po ng Whale Alert at saka XRP Scan, in-house transfer lang ito. Ibig sabihin ay pareho lang na kay Ripple ang pinagmulan at ang patutunguhan ng token. Yan, kung saan po siya malilipat. Hindi pa dyan nagtatapos. 2 minuto lang or 2 minutes lang ang pagitan, muling nag-transfer si Ripple ng 170 million na XRP mula po sa Ripple 26 wallet papunta sa Ripple 15. Dito pa lang makikita na natin na parang may malalim na plano o restructuring si Ripple sa kanilang mga hawak na token. Ngayon is bakit po nilak ni Ripple ang 670 million na XRP sa escrow? Matapos po ang mga in-house transfers, yan, ay sinundan ito ni Ripple ng paglalagay ng 670 million XRP sa escrow. Para sa mga hindi po pamilyar, ang escrow ay parang lock system kung saan hindi muna pwedeng gamitin o galawin ang token hanggang sa dumating ang takdang panahon. Ginamit po ni Ripple ang dalawang wallet. Ang Ripple 14 wallet ay nag-lock ng 200 million at ang Ripple 15 wallet na siyang tumanggap ng 170 million kanina lang ay nag-lock naman ng 470 million. So kung titignan natin, parang mayroon pong bagong pattern na sinusunod si Ripple. Imbis na ilak agad ang 1 billion na XRP sa unang araw, nagpapalit muna sila ng position at naglalak muli ng malaking bahagi ng escrow. Ito rin ang naging pattern nitong mga nakaraang buwan ng May 2025 kung saan ay nag-shuffle muna sila ng token at saka lang nag-unlock kinabukasan. Ngayon is ano pa ang ibang galaw ni Ripple bukod po sa escrow? Ayan, hindi lang 500 million plus na XRP ang gumalaw. Umabot na ito sa 630 million at may karagdagang pang 130 million na pinadala po ni Ripple mula sa isa pa nilang wallet na Ripple 39. Kaya, ayan, narito po yung breakdown. 50 million na XRP ay papunta sa isang unknown wallet. 40 million na XRP ay sa isa pang hindi kilala or unknown wallet. At ang panibagong 40 million na XRP ay na papunta sa isang third party na wallet. Makikita natin dito na kahit hindi pa sila naglalabas ng 1 billion na XRP mula sa escrow, may malalaking galawan na agad si Ripple sa umpisa pa lang ng buwan. Ngayon is bakit po mahalagang bantayan natin ang ganitong galaw na XRP? Ang mga galaw na ganito, lalo na kung hundreds of millions ang usapan, ay pwedeng makaapekto po ito sa presyo ni XRP sa market. Sa presyo ngayon na $2.70 kada token, ang 630 million XRP ay katumbas po yan ng halos 1.36 billion dollars na halaga. malaki ito. At kung hindi po maayos ang pag-manage
maaaring bumagsak po ang presyo dahil sa oversupply. Pero dahil karamihan sa mga token na ito ay nilagay sa escrow, hindi po agad-agad ito makukonvert sa cash o ipamimigay. Ibig sabihin ay hindi pa agad ito magdudulot ng pressure sa market. Kaya hindi rin ito nangangahulugan ng biglaang pagbagsak ng presyo. Ngayon is may epekto ba ito sa presyo ni XRP? Sa ngayon ay wala pang major crash o pump na nangyayari kay XRP dahil sa mga galaw na ito. Pero nagiging cautious ang mga investors. Ang mga whale o mga malalaking holders kapag gumalaw ng sabay-sabay ay pwede pong magpahiwatig ng ilang posibilidad. Posible pong may malaking partnership o balak na i-announce si Ripple. O baka naman may preparation po sila sa isang exchange listing or liquidity event. At ang worst case, baka magbenta sila ng malakihan kung kailangan ng funding. Pero dahil marami sa mga XRP na ito ay nalock muli sa escrow, parang sinasabi ni Ripple na huwag kayong magpanik, hindi ito ibebenta agad. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, mahalagang maging alerto po tayo sa mga ganitong balita. Si XRP ay isa po sa mga paboritong altcoins ng maraming Pinoy, lalo na sa mga naghahanap ng mabilis at murang transaction fees. Pero dahil centralized pa rin si Ripple, ang supply nito, ayan, dahil sa centralized pa rin si Ripple sa supply nito, kontrolado nila ang supply at galaw ng presyo sa malawakang antas. Kaya ang payo po dito ay simple lang. Huwag po tayong basta-basta bibili or magbebenta base lang sa galaw ng whales. Obserbahan muna natin ang market trend at intindihin natin ang mga on-chain activities. At saka mag-research muna tayo kung bakit sila nagta-transfer at ano ang posibleng announcement na kasunod. Ang ganito pong klase ng transparency ay hindi naman bago kay Ripple. Pero dapat po tayong maging wise at hindi lang umasa sa hype or takot. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, matalino po ang galaw ni Ripple. Imbis na basta maglabas ng token, inaayos muna nila internally kung saan mapupunta ang XRP bago ito mag-circulate. Posibleng may mas strategic silang plano tulad po ng expansion, partnership o pagbibigay ng liquidity sa mga bagong exchange. Ang mahalaga dito ay ina-update po nila ang escrow system at hindi po nila ito winawalang bahala. Sa crypto, dito po sa mundo ng crypto, ang pagkakaroon ng transparent na galaw ay isa sa mga tanda ng long-term vision. Pero bilang isang investor, huwag po tayong magpadala agad sa kilos ng mga whale. Magbasa, magtanong at alamin kung ang galaw ba nila ay makakatulong o makakasama sa atin. Kaya tandaan natin, ang crypto market ay hindi po sprint kung saan ay isa itong marathon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.